isang manlalaban na itinuturing na pinakamalakas na mandirigma sa Afrika. Mangyaring maligayang pagdating ang deset. Ang Sea Crusher mula sa Algeria. Sige, magsimula tayo sa palakpakan. Inanyayahan ang manlalaro na unang umakyat sa entablado. Isa sa pinakamalakas na boksingero sa Afrika. Siya ay isang Sea Crusher mula sa Algeria. Abdregshak! Susunod, ipapadala namin sa iyo ang mga sumusunod. Nangungunang 70 kilo na kategorya sa mundo. Isa sa mga dalubhasa sa Muay Thai. Ito ang aming pulang side player, Super Espanyol, Carlos. Kamusta po sa inyong lahat? Ito po ang Cebu Liye. Alamat ng MA11. Binuo sa pakikipagtulungan sa Top 10 World Muay Thai Night. Estasyon ng Dujiangyan. Ako si Tony. Ako si Dong Jiang Tao. Pagkatapos, nang matapos siyang magsalita, ang asul na panig ng manlalaro ay pinabagsak. Ngayon lang ay si Red Carlos. Mahuli ito, pagkatapos ng binti ni Abdregshak, isang paraan ng paghahagis. Tungkol kay Abdregshak mula sa Algeria, 24 years old na siya ngayong taon. Taas, 1.7 metro, 41 account para sa 32 panalo. At ang pulang side player, ito ay si Carlos mula sa Espanya. Nang makarating ang magkabilang panig, tila mahigpit silang nakaimpake. Ngayon lang, matapos ang mataas na pagwawalis ni Carlos, nadulas ako at nahulog. Ang magkabilang panig ay naglalaro pa rin ng may pag-ingat sa kanilang pagsalakay. Ang dalawang panig ay nakakulong sa isang standoff, at pagmasdan ang paggalaw ng bilis na ito, ni isa sa mga panig ay walang gaanong kalayaan na maglaro. Bukod pa rito, magkasalungat ang posisyon ng magkabilang panig. Para kay Red, si Carlos ay isang counter hold. Ang asul na bahagi ay ang pangunahing frame. Sa ganitong paraan, ang magkabilang panig ay gumagamit ng backhand punches at backhand kicks. Medyo malawak ang lugar. At ang kabaligtaran na paninindigan na ito ay karaniwang nalalapit na may mababang sipa. Nakikita natin na sa sandaling lumitaw ang isang manlalaro mula sa Europa at Amerika. Pakikipaglaban sa mga tugma ng Muay Thai. Nakikita natin ang teknikal na estilo, sa mga teknikal na detalye sa mga detalye. Ibang-iba ito sa mga lokal na manlalaro ng Thailand. Maaari ka bang magbigay ng ilang mga tiyak na detalye? Tingnan natin ang magkabilang panig sa mga tuntunin ng estilo ng pag-atake. Pa rin ang pangunahing pag-asa sa pamamaraan ng boxing. At walang mga lokal na mandirigma ng Muay Thai sa laban. Napakatatag na nakabatay. Nakatuon pa rin sa footwork. Makikita natin ang ilang anino ng boxing. Para sa mga tradisyonal na purong mandirigma ng Muay Thai, niyakap nila ang isa't isa gamit ang magkabilang kamay. Ang sentro ng gravity ay medyo mataas. Medyo mataas, itaas ito sa lugar ng noo. Maganda. Ngayon, matapos mag-mid sweep kick si Karak, matapos ang pag-aaklas ng asul na panig ng manlalaro, bumabagsak at bumabagsak. Hinarang ng referee na ito ang daan. Kahit na ang dalawang panig ay nasa kategorya ng 70 kilo, ngunit ang magkabilang panig ay tumalon pabalik-balik sa entablado. Ang gusali na ito ay medyo malaki. Ang kanilang mga kalamnan proporsyon ay dapat na mas mataas. Marami pang normal na tao, kaya mukhang mas matibay. Para sa parehong 70 kilo, kaya't ang magkabilang panig ay nasa harap at likod, kaya hindi pinansin ng magkabilang panig ang isa't isa.
Lumipat ang laro sa ikalawang laro. Mula sa sitwasyon ng labanan sa unang laro, ang mga aksyon ng magkabilang panig. Kabilang dito ang paggamit ng mga taktika at pamamaraan. Medyo magulo, parang hindi kayang maglaro ng magkasama ang dalawang panig. Sa palagay ko ito ay mas katulad ng isang kickboxing match. Kung minsan, ang paghihintay ay isa ring uri ng pag-atake. Pumasok ang magkabilang panig sa yugto ng pag-uusap at pagyakap. Ngunit hindi ito nakikita ng alinman sa panig. Ang kanilang mga teknikal na kasanayan sa pagkakayakap na ito ay medyo kulang pa rin. Sa sandaling malapit na, wala siyang gaanong magagawa. Ang paglipat na yun ay medyo parang pakikipagbuno. Nakita ang isa pang yakap. Tingnan ang pagkakataong lumuhod ang magkabilang panig. Sa katunayan, mayroong isa. Sa katunayan, may mga pagkakataong lumuhod. Ngunit ang magkabilang panig ay gumagamit ng malupit na puwersa upang makipagkumpetensya. Ngunit sa gayong mga salita, tungkol sa kanilang pagganap sa ikatlong round, malaki ang epekto nito. Napanood ko ang pakikipagbuno na ito. Ang halatang paglipat ng pakikipagbuno, ang lumilipad na tuhod ay ibinaba ng isang tao. Itama ang hakbang. Dahil ang magkabilang panig ay nasa isang pasulong at magkasalungat na labanan, sa tuwing ang bawat panig ay gumagawa ng unang hakbang, ay palaging makakatagpo ng isang kalaban. Gamitin ang front hand ng side flash. Ang ganitong uri ng flat hook dodging at counter-attack. Sige, bumalik muli. Pagpasok dito muli, ang nakakahiyang yugto ng pagyakap at pagkakapit. Sa ganitong uri ng yakap, ang pagkakasangkot na ito ng dalawang katawan, walang nakakita sa magkabilang panig. Upang magsagawa ng mga welga sa tuhod o pag-atake ng siko, gumawa ng isang bagay na makatwiran. Pag-aalis ng isang katawan, ang dalawang manlalaro na ito, mas mataas ang dalas ng pagyakap. Kung ikukumpara sa iba pang mga manlalaro, okay, ugoy ito. Pareho silang may malalaking balbas. Hindi ko mawari ang pula o asul na panig mula sa mukha dahil sa mukha. Tingnan ang kulay ng balat, tingnan ang taas. Sipain at ihagis ang binti. Ang mga manlalaro ng asul na panig sa field ngayon, dahil medyo mahaba ang wingspan, kaya't sinisikap nilang samantalahin ito. Ito ay nagdadala sa kanila ng mas malapit, atakehin gamit ang suntok na ito. Kumusta naman ang mga manlalaro ng red side? Patuloy silang nag-iinat sa kanilang distansya. Mga pamamaraan sa binti para sa pag-atake ng binti. Kaunti pa. Malaking sandata ito para sa kanya. Ang pag-atake ng siko na yon ay tumama sa kamaw hanggang sa siko. Ang elbow strike na ito ay isang mahusay na paraan upang masira ang pamamaraan ng boxing. Isang napakalakas na opensibang diskarte. Ang mga siko ay isang mahusay na paraan upang masira ang mga diskarte sa boxing. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa amin na mga manonood ng detalyado? Dahil kapag inaatake ang kamao teknike, kung ang elbow strike ay nasa loob ng saklaw ng elbow strike ko,
Ngunit ang pagkilos ni Red ay medyo mas iba-iba. Nakikita namin ang isang serye ng mga mababang pagwawalis mula sa pulang bahagi. 5 sipa na ang nakuha, pindutin ang asul na side player, at nakikita natin ang malinaw na sipa ng pagwawalis mula sa pulang bahagi sa bawat oras. Isang malawakang sipa sa binti ng asul na bahagi. Malaki ang epekto nito sa asul na bahagi. Ito ang asul na bahagi. Nakikita natin ang asul na bahagi na gumagalaw sa kanilang mga paa. Ito ay lubhang naapektuhan. Nagpapahiwatig ito ng patuloy na mababang pagwawalis. Pag-atake sa hita ng asul na koponan, ang pinsala ay napakahalata. Medyo madilim ang kulay ng balat niya. Kung hindi, naniniwala ako na dapat itong makita ng lahat. Ito ay napakahalata na pula. Pula at lila sa mga binti. Hindi na kontento ang magkabilang panig. Wow! Ang lumilipad na tuhod na ito ay hinarang ng pulang manlalaro. Pinili ang pulang parisukat na ito. Wow! Dapat itong maging isang slip. Dapat itong maging isang slip. Walang partikular na kapansin-pansin na epekto ang ginawa. Nakita lang namin, lumabas ang asul na panig ng manlalaro. Kapag ang kaliwang kamay ay isang tuwid na suntok, sinubukan muli ng pulang manlalaro, magsagawa ng isang pag-atake sa tuhod upang kontrahin. Ang elbow strike na yon para labanan ito. Sige, tapos na ang ikatlong season. And now the result is in my hand. The victor goes to the red corner.